Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May isa na namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." "Alin sa mga iyon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay bitaw. May isang tanong na marahil ay mahirap sagutin ng buong katapatan. Ano ang bagay na hindi mo kayang bitawan? Maaring pera, ari-arian, posisyon, relasyon, pangarap, nakasanayang buhay, isang tao, isang bisyo, isang sama ng loob, o maaring isang bagay na hindi naman masama pero naging napakahalaga na sa atin hanggang sa hindi na natin kayang mabuhay nang wala ito. Sa Ebanghelyo ngayon, may isang binatang lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Napakagandang tanong. Ngunit sa sagot ni Jesus, matutuklasan niyang ang pinakamahirap palang gawin ay hindi ang gumawa ng isa pang mabuting bagay, kundi ang bumitaw sa bagay na humahad lang sa kanyang ganap na pagsunod. Kaya nga ang ating word of the day ngayon ay ang salitang bitaw. Maganda ang intensyon ng binata. Hindi siya lumapit kay Jesus para subukin siya o makipagtalo. Naghahanap siya ng buhay na walang hanggan. Nang sabihin ni Jesus na sundin niya ang mga utos, sumagot siya na ginagawa na niya ang mga iyon. Hindi siya nagnanakaw. Hindi siya mamamatay tao. Iginagalang niya ang kanyang mga magulang. Minamahal niya ang kanyang kapwa. Sa panglabas, maayos ang kanyang buhay. Kung titingnan natin siya ngayon, baka sabihin nating mabuting tao naman siya. Ano pa ba ang kulang? At yan mismo ang kanyang tanong kay Jesus. Ano pa po ang kulang sa akin? Napakagandang tanong para sa ating lahat. Sapagkat minsan, kontento na tayo sa pagsasabing wala naman akong ginagawang masama. Nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako, tumutulong naman ako, hindi naman ako nananakit ng kapwa. Pero ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa masama. Ang tanong ay hindi lamang ano ang hindi ko ginagawa. Ang mas malalim na tanong ay ano pa ang humahad lang sa akin upang lubos kong masundan si Jesus. At tila nakita ni Jesus ang mismong sagot sa puso ng binata. Sinabi niya, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Hindi lamang pera ang pinag-uusapan dito. Ang tinutukoy ni Jesus ay kung ano ang pinakamahigpit na pinanghahawakan ng puso ng binata. Para sa kanya, iyon ay ang kanyang kayamanan. Kaya parang sinasabi ni Jesus, kung gusto mo talaga akong sundan, bitawan mo ang mga bagay na hindi mo kayang bitawan. At dito nagiging personal ang ating ebanghelyo. Dahil baka hindi naman tayo mayaman katulad ng binata, pero lahat tayo ay may mga bagay
na mahigpit nating hinahawakan. May humahawak sa pera dahil doon siya nakakaramdam ng seguridad. May humahawak sa posisyon dahil doon niya nakikita ang kanyang halaga. May humahawak sa isang relasyon kahit alam niyang hindi na ito nakabubuti sa kanya. May humahawak sa nakaraan. May ayaw patawarin ang taong nakasakit sa kanya. May humahawak sa galit dahil pakiramdam niya kapag nagpatawad siya, parang hinayaan niyang manalo ang taong nanakit sa kanya. May humahawak sa sariling plano at ayaw pumayag na baka iba ang plano ng Diyos. Kaya minsan, ang problema natin ay hindi dahil wala tayong pananampalataya. Masyado lamang puno ang ating mga kamay. Gusto nating hawakan si Jesus pero ayaw nating bitawan ang ibang bagay. Gusto nating sumunod sa Kanya pero gusto rin nating dalhin ang lahat ng gusto natin. Gusto nating sabihin, Lord, susunod ako sa iyo. Pero may kasunod na, huwag mo lang pakialaman ito. Lord, ibinibigay ko sa iyo ang buhay ko. Pero huwag mo itong bahagi. Huwag ito. Iba na lang. Lord, ikaw ang bahala sa akin, pero gusto kong ako pa rin ang masusunod. At dito pumapasok yung salitang bitaw. Ang pagbitaw ay hindi pagkawala lamang. Ang pagbitaw ay pagbibigay ng espasyo para sa Diyos. Kapag binitawan mo ang isang bagay na matagal mong hinahawakan, nagkakaroon ng puwang ang iyong kamay upang humawak sa isang bagay na mas mahalaga. At sa buhay espiritual, may mga pagkakataong hindi tayo hinihinga ng Diyos na bumitaw dahil gusto niya tayong mawalan. Hinihingi niya na tayo bumitaw dahil gusto niya tayong palayain. Isipin natin ang isang taong nalulunod. Kapag may mahigpit siyang hawak na mabigat na bagay, kailangan niya iyong bitawan upang siya ay mailigtas. Hindi niya maaaring sabihin, iligtas mo ako pero hindi ko ito bibitawan. May mga bagay din sa buhay natin na maaaring mahalaga sa atin, ngunit unti-unti na pala tayong hinihila pababa. At marahil matagal nang sinasabi ni Jesus, anak, bitawan mo na. Ako naman ang hawakan mo. Pero ito ang malungkot na bahagi ng Ebanghelyo. Nang marinig ng binata ang sinabi ni Jesus, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya. Hindi siya pinalayas ni Jesus. Hindi siya tinanggihan ni Jesus. Siya mismo ang lumayo. Nasa harapan na niya ang buhay na walang hanggan na kanyang hinahanap. Nasa harapan na niya si Jesus. Pero nang kailangan na niyang pumili sa pagitan ng kanyang kayamanan at ni Kristo, hindi niya nagawang bumitaw. Napakalalim po ng eksenang yon. Lumapit siyang naghahanap ng buhay, pero umalis siyang malungkot. Bakit? Dahil may isang bagay siyang minahal ng higit kaysa sa kanyang hinahanap. Hawak niya ang kanyang kayamanan, pero sa totoo lang, ang kanyang kayamanan na pala ang humahawak sa kanya. Iyan ang isang magandang paraan upang malaman kung ang isang bagay ay nagiging attachment na sa buhay natin. Hindi lamang kung hawak natin ito, kundi kung hindi na natin kayang mabuhay nang wala ito. Minsan iniisip natin na ang kalayaan ay ang kakayahang makuha ang lahat ng gusto natin. Pero sa pananampalatayang Kristiyano, may mas malalim na uri ng kalayaan. Ang kakayahang bitawan ang anumang bagay kapag ito ay humahadlang na sa ating relasyon sa Diyos. Malaya ka hindi dahil marami kang pag-aari. Malaya ka kapag kaya mong sabihin, Lord, lahat ng meron ako ay regalo mo. Kapag kailangan kong bitawan ito upang masundan ka, nagtitiwala akong ikaw ay sapat na para sa akin. At marahil ito yung mahalagang twist ng ating ebanghelyo ngayon. Akala ng binata, may kulang pa siyang kailangang idagdag sa kanyang buhay. Ang sabi ni Jesus, meron pala siyang kailangang alisin. Tinanong niya, ano pa ang kulang sa akin? Parang naghahanap siya ng isa pang bagay na maaari niyang gawin. Isa pang utos na maaari niyang sundin. Isa pang achievement na maaari niyang idagdag. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, hindi mo kailangang magdagdag.
kailangan mong magbawas. Kailangan mong bumitaw. At ganito rin tayo minsan. Iniisip natin na upang mas mapalapit sa Diyos, kailangan nating magdagdag ng magdagdag. Dagdag ng panalangin, dagdag ng devotion, dagdag ng gawain. Mahalaga ang mga yon. Pero baka ang hinihingi muna sa atin ng Diyos ay hindi dagdag, kundi bawas. Bawasan ang pride, bitawan ang sama ng loob, iwan ang bisyo, pakawalan ng inggit, talikuran ng kasalanan, isuko ang sobrang pagkontrol, bawasan ng mga attachments sa material na bagay. Dahil minsan, hindi naman malayo ang Diyos sa atin. Marami lamang bagay ang nakaharang sa pagitan natin at Niya. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayon, ano ang aking kayamanan? Ano ang bagay na kapag sinabi ni Jesus, bitawan mo yan at sumunod ka sa akin, ay mahihirapan akong isuko? Dahil marahil kung ano ang pinakamahirap nating bitawan, ay siya ring nagpapakita kung ano ang pinakamalakas na humahawak sa ating puso. Ang paanyaya ni Jesus ngayon ay hindi lamang iwan mo ang lahat. Ang mas mahalagang bahagi ng sinabi niya ay sumunod ka sa akin. Hindi tayo hinihingan ng Diyos na bumitaw upang maiwan tayong walang laman. Hinihingan niya tayong bumitaw upang ang dalawang kamay natin ay maging malaya para sa Kanya. Hindi siya kumukuha upang tayo mawalan. Tinatawag niya tayong iwan ang mas maliit upang matanggap natin ang mas dakila. Kaya kapag sinabi ng Diyos na bitawan mo, ang kasunod niyan ay palaging isang paanyaya, hawakan mo ako, humawak ka sa akin. Kaya nga yung word of the day na bitaw, mahalaga. Bitawan ng anumang humahadlang sa iyo upang masundan si Kristo. Bitawan ng galit, bitawan ng pride, bitawan ng kasalanan, bitawan ng takot, bitawan ang sobrang pagkontrol, bitawan ang maging mga bagay na mabuti ngunit naging mas mahalaga na sa iyo kaysa sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng nawawala sa atin ay tunay na pagkawala. May mga bagay na kailangang mawala upang matagpuan natin ang tunay na mahalaga at ang tunay na kayamanan. Kaya ang tanong natin sa pagninilay, kung sasabihin sa akin ni Jesus ngayon, may isang bagay ka pang kailangang bitawan upang lubos mo akong masundan, ano kaya yon? At kaya ko bang sabihin sa Kanya, Panginoon, mahirap pero nagtitiwala ako sa iyo. Kung kailangan kong bitawan ito upang mas mahawakan kita, tutulungan mo akong gawin iyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, marami akong bagay na mahigpit na pinanghahawakan. May mga bagay akong natatakot mawala. May mga sugat akong ayaw pakawalan. At may mga plano akong nahihirapang isuko sa iyo. Ipakita mo sa akin kung ano ang humahad lang upang lubos kitang masundan. Bigyan mo ako ng tapang na bumitaw sa anumang kumukuha ng lugar na para lamang sa iyo. At kapag natatakot akong mawalan, ipaalala mo sa akin na kapag ikaw ang aking hawak, hindi ako tunay na mawawalan. Turuan mo akong bitawan ang lahat nang humahad lang upang buong puso akong makasunod sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating word of the day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pagkomento sa ating mga videos.
espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.